Ayan, bigyan natin ng opinion itong post ng unofficial Bato Solid supporter. Mga supporter to ni Bato de la Rosa. Ito yung sabi itong matandang babae na to, ang dating DOJ secretary. Si Madam Sabah, Masimot Sabah. Sige. Sabi daw ni Sabah, Representative de Lima, 2 oras umanong nakausap ng masinsinan ang umano'y bagger ni BP Sara na si Ramil Madriaga. Wala kaming pakialam, Madam Layla. Kahit isang araw pa kayo, isang buwan kayo mag-usap ni Ramil Madriaga na yan. Alam naman namin yung intention mo dyan eh. Di ba? Yung dating gawain na yan eh. Gawain nyo na yan ng mga dilaw kayo. Tanim witness, tanim ebidensya, di ba? Tapos magdadrama, paawa ipik sa taong bayan para makakuha ng simpatya. Kunwari kayo yung biktima. Kunwari kayo yung mabuti, di ba? Sanay na sanay kayo dyan. Matagal na kayong nanggigigil sa mga Duterte mula pa kay Digong Duterte. Pinag-iinitan mo mula nung nasa human rights ka pa, naging DOJ secretary ka, naging senador ka, ngayon naging kongresista ka na naman. Alam na namin yung liko ng bitukan nyo. Pareho kayo ni Antonio Trillanes. At yung mga dilaw dyan, Risa Hontiveros. Di ba? Planuhin nyo na naman na siraan yung vice presidente. Di ba? Kasi takot kayo. Ganito na lang, ganito yung gawin nyo. Talunin nyo si Inday Sara sa tamang paraan. Di ba? Kasi habang tinisiraan ninyo siya sa mga tao, gamit ninyo yung social media, yung mainstream media, ginagamit ninyo yan para siraan yung vice presidente. Lalo namang dumadami yung supporter ni Inday Sara. Nakukuha niya yung puso ng mga tao kasi nakikita naman namin kung ano yung nangyayari eh. Hindi naman bulag yung mga tao. Mulat ang mga tao ngayon dahil sa social media na yan. Diba? Hindi nyo na kayang lukuhin yung mga tao. Kaya yan yung gagawin nyo. Gagawa kayo ng mga kwento. Gagawa kayo ng mga ebidensya para papaniwalain yung mga tao. Yung nandyan sa gobyerno ngayon, kapag nag-file kayo dyan sa ombudsman, pwede paniwalaan kayo niyan. Papaniwalaan kayo niyan ni Boying. Kasi nga, kakampi nyo. Kayong mga dilawan kayo, mahirap kayong paniwalaan. Alam nyo kung bakit? Kasi kain-suka kayo. Diba? Lilipat kayo. Kahit kalaban nyo dati, lilipat kayo dyan basta nasa kapangyarihan para lang sa inyong sariling interes. Diba? Yung presidente ngayon, di ba kalaban nyo dati? Ngayon, kakampi nyo na. Kain-suka kayo. Sa mga dilawan, isa lang yung sinasaluduan ko dyan eh. Yung si Atty. Guanzon, yung babaeng may prinsipyo. Hindi katulad nitong saba na to eh. Wala tong prinsipyo. Tingnan mo nga yung lugar nito eh. Sa halip nang asikasuhin mo yung lugar mo dyan, no? Sa Iriga. Pagandahin mo doon. Laging baha man doon. Daming adik pa. Talamak ang drugs dyan eh. Dyan sa Camarinesor. Yan na asikasuhin mo. Hindi na nandiyan ka sa kongreso para lang sa sarili mong interes. Gusto mo makabalik sa mas mataas na posisyon. Magbago na kayo, ang mga dilaw. Yung mga dilaw dyan, mag-comment dyan o ibas ninyo kung sabihin yung mali yung sinasabi ko. Patunayan nyo. Diba? Alam nyo, kahit anong gawin nyo, milyon-milyong mga Pilipino ang sumusuporta sa Duterte dahil nakikita namin na maganda yung kanilang pamumuno. Yan nga si BBM mo, nanalo lang yan dahil kay Sara. Kung hindi niya naging ka-teammate si Sara bilang vice presidente, hindi yan mananalo si BBM eh. Kulilat yan eh.
Hindi niya naipanalo yung sarili niya noon. Dahil sa mga Duterte, kaya yan nanalo. Kaya hindi nyo kayang pabagsakin si Inday Sara. Yan ang susunod na presidente natin.